Noong magsimula ang mga tao sa kanilang paglalakbay sa Earth, ang planeta ay walang awa at tanging ang pinakamalalakas lamang ang nakakaligtas. At sa pagtatangkang umangkop sa mga panganib ng kalikasan, nangangaso sila upang manghuli ng pagkain para sa kanilang tribo, subalit kahit na sa maraming bilang, marami ang namatay sa panahon na ito. At sa libu-libong taon ang mga tao ay itinuturing na banta ang iba pang species, hanggang sa isang araw ay lumitaw ang isang pinuno na may pusong malinis at nakita nito na ang kanyang pangunahing kaaway bilang isang kaalyado, at ang pagkakaibigan na ito ay nagbabago sa takbo ng kasaysayan. At 20,000 taon ang nakalipas, isang grupo ng mga batang lalaki ay naghahanda para sa kanilang unang pangangaso, kung saan sasamahan nila ang iba pang mandirigma ng kanilang tribo, at tanging ang nakakabata lamang na may kakayahang mag-ukit ng dulo ng kanilang sibat ang napili upang makilahok sa misyong ito, at si Keda ang isa sa kanila. Ang batang lalaki ay anak ng pinuno ng tribo, at kasama pa ang ibang kabataan na nakapasa sa pagsusulit ay sumailalim sa ritual bago umalis kinaumagahan. Ang kanyang ina na si Ro ay natatakot sa buhay ng binata at sinabing hindi pa ito handang maging mangangaso, gayunpaman sinabi ni Tao na dapat maging malakas si Keda at patunayan ang kanyang halaga sa mga tao dahil siya ang susunod na pinuno, kung hindi ang kanyang tribo ay magugutom sa hinaharap. Gayunpaman, alam ni Ro na hindi tulad ng kanyang asawa, si Keda ay isang malambot na tao, at kahit na lumaki ito kasama ang mga mandirigma, ang bata ay sensitibo at maaway na mas lalong kinakatakot ng kanyang ina. At sa sumunod na umaga, nagpaalam ang mga lalaki sa kanilang pamilya at naglakbay upang humanap ng makakain at planong bumalik bago sumapit ang taglamig, at matapos ang ilang araw ng paglalakad nakarating sila sa isang tagpuan kung saan hinihintay nila ang pagdating ng isa pang tribo na ang pinuno ay matalik na kaibigan ni Tao. At sa puntong ito nakilala nito si Keda at natutuwa itong makita ang binata na sinamahan ng kanyang ama sa isang pangangaso sa unang pagkakataon. Gayunpaman, meron itong masamang balita at sinabi na ang kanyang anak ay pumanaw noong nakaraang taglamig, kaya hindi ito magkakaroon ng pribilehiyong mangaso. Ang dalawang tribo ay naglakad sa kahabaan ng sagradong daan na iniwan ng kanilang mga ninuno upang gabayan sila sa mga lugar, at sa iba't ibang punto sa daan nakita ng grupo ang isang tore na gawa sa bato upang ipahiwatig na sila ay nasa tamang landas. At sa mga oras na ito kailangan nilang tapusin ang ilang hayop upang kumain, at si Keda ay inutusan na kitilin ang buhay ng isang baboy ramo na nahuli ng kanyang kasama. Gayunpaman, kahit sa ilalim ng panggigipit ng kanyang ama nang tumingin ito sa mata ng hayop, hindi nagawa ng lalaki ang trabaho na labis na ikinagalit ni Tao. At sa kinagabihan nang umupo sila sa paligid ng apoy upang kumain, inatake sila ng isang lobo na kumuha sa isa sa mga miyembro ng grupo, at sa oras na umalis ang hayop natulog ang ilan sa grupo, at sa sumunod na umaga nagpaalam sila sa kanilang kasama na namatay habang sinusubukan kumpletuhin ang misyon na makahanap ng pagkain para sa kanyang pamilya. At sa mga araw na yun tumawid ang grupo sa kagubatan na puno ng mabangis na hayop at gumawa ng mahabang paglalakbay hanggang sa marating nila ang hunting ground. At sa sumunod na umaga ang magiging malaking sandali para makumpleto nila ang kanilang misyon na nagdala sa kanila sa malayong lugar na iyon. At sa gabi na kumpleto ni Tao ang initiation ritual sa kanyang anak at nagtato sa kanyang braso na gag-abay sa kanya kapag kailangan nitong umuwi. At habang pinagmamasdan ang bituin si Keda at ang kanyang ama ay napagtantong may isang pulutong ng mga lobo na nanunood sa kanila ilang metro ang layo. At nang marinig ang tunog na nililikha ng grupo, sinamantala ni Tao ang pagkakataon na turuan ang kanyang anak ng isang leksyon, at ayon sa lalaki ang tungkulin ng alpha ay alagaan ang kanyang pack, ngunit sa kabila nito siya ay palaging nasa panganib dahil ang ibang lobo sa kanyang tribo ay hahamunin siya kung may makita silang palatandaan ng kahinaan sa kanya. At kapag nangyari ito kailangan gamitin ng alpha ang kanyang lakas at tapang upang ipagtanggol ang kanyang pamumuno, at dapat din itong gawin ni Keda. At lumipas ang ilang oras matapos ng pahinga dumating ang grupo sa lugar kung saan nagtitipon ng kawang ng mga bison at ginamit ang dumi ng hayop upang takpan ang kanilang amoy. At habang nagbalat kayo sa damuhan pinagmamasdan ng mandirigma ang nilalang hanggang binigay ni Tao ang hudyat upang simulan ang pangangaso. Ang plano ay binubuo ng pagtakot sa bison at patakbuhin sila patungo sa bangin, at ang layunin ay ihulog ang malaking bahagi ng kawang pababa, at ito ay isang mahusay na paraan ng pagtapos sa mga hayop nang hindi na kailangan gumamit ng maraming lakas. At karagdagan sa pamamagitan ng pag-iwas sa direktang pagharap sa kanilang target, binawasan ng grupo ang panganib ng pag-atake. Gayunpaman nang makita nila na ang kanilang grupo ay na-corner, ilang bison ang tumakbo tungo sa grupo. At dahil siya ang pinakamaliit sa grupo, si Keda ay hinabol at nauwi sa pag-atake sa kanya ng hayop. At matapos na mahulog sa sahig ang binata ay hindi na makatayo at muling inatake, ngunit sa pagkakataon na ito ang kanyang damit ay sumabit sa sungay at nauwi ito sa pagtapon sa kanya sa bangin.
At mabilis na nagtungo ang kanyang ama at ang iba pa upang tignan ang nangyari sa binata, at si Tao ay nabuhayan ng loob ng matuklasan nitong nagawa ng kanyang anak na maiwasan ang pagbagsak. Gayunpaman ang bato na kinakapitan ni Keda ay hindi nakayanan ang bigat ng kanyang katawan at ang lalaki ay nahulog sa isang mabatong ibabaw sa gitna ng pader. At dahil desperadong iligtas sinubukan ni Tao na bumaba sa bangin ngunit pinigilan ng kanyang mga kasama dahil alam nilang imposibleng maabot ang binata. At sa mga sandaling yun sinabi ng isa sa kanyang tauhan na si Keda ay patay na at dahil alam nito ang kanyang tungkulin sa kanyang tribo nagpasya si Tao na huwag makipagsapalaran ngunit gumugol ng ilang oras sa pagsigaw sa kanyang anak upang magising ito. At sa kalaunan pagkatapos magbahagi ng kanilang pagkain sa tribong tumulong sa kanila sinimulan ng grupo ang kanilang paglalakbay pabalik sa kanilang tribo. At sa pag-iisip na si Keda ay magigising si Tao at ang iba pa ay nagpasyang magpalipas ng gabi malapit sa bangin at sa sumunod na umaga ang lalaki ay nagsimulang tanggapin ang katotohanan na ang kanyang anak ay pumanaw na. At kasama ang kanyang mga kaibigan nagdaos ito ng isang libing bilang karangalan kay Keda at nagpaalam sa kanyang anak. At sa lalong madaling panahon sinimulan ng grupo ang pagbalik sa kanilang pamilya at hindi na pagtanto na pagkaraan ng ilang oras si Keda ay gumising. At dahil sa takot at hindi alam kung papaano siya napunta sa lugar sumigaw si Keda sa kanyang ama ngunit walang sumagot sa kanya. Sinubukan nitong umakyat pabalik sa itaas ngunit nagulat ng isang bagyo at nagpas siyang tumalo ng tumaas ang tubig sa ilalim at ilang oras matapos na mahulog sa tubig. Nagising ang lalaki sa isang maputik na lupa at napagtanto na ang kanyang paa ay nabali kaya gumapang ito sa isang tubig upang uminom at pagkatapos ay nagawang ituwid ang kanyang paa gamit ang ilang bato. At pagkatapos itinali ni Keda ang piraso ng kahoy sa kanyang binti at naglakad patungo sa itaas ng bangin at nang makarating ito nakita nito ang lapida na ginawa ng kanyang mga kasama at nawalan ng pag-asa nang napagtanto nitong inabandona siya. At nang marinig ang alulong ng paparating na lobo tumakbo si Keda upang magtago at sinubukan na magtago sa isang tuyong puno at sa kabutihang palad na gawa nitong makaligtas sa kanyang unang gabi ng mag-isa at kailangan kumain ng bulate upang hindi ito magutom. At sa araw na yun ang binata ay hinabol ng mga lobo at tumakbo pabalik sa puno at habang sinusubukan na umakyat sa sanga nakagat si Keda at kinakaladkad siya pababa. At upang ipagtanggol ang kanyang sarili inatake nito ang isa sa mga lobo gamit ang kanyang kutsilyo at ang hayop ay hindi na makalakad. At kalaunan sumuko ang mga lobo na abutin siya at tuluyang iniwan ang nasugatan na miyembro ng kanilang grupo. At nang napagtanto nito na wala na ang mga hayop sinubukan ni Keda na bumaba mula sa puno at gumawa ng isang sibat upang maghanda sa susunod na pag-atake. At nang makita ang lobo na umatake sa kanya na sugatan at nakahiga nagpa siya ang binata na tapusin ito gayunpaman sa oras na aatake ito may tila pumihil sa loob niya at sa halip na tapusin ito tinali ni Keda ang bibig nito upang hindi ito makakagat at dinala ito sa gilid ng isang lawa. At habang nililinis ang kanyang sugat na pagtanto nito na paparating ang isang grupo ng hyenas at naglakad ito kasama ang lobo hanggang sa makita nito ang isang ligtas na lugar. At pagkagising nito ang batang lalaki ay humanap ng mga halamang gamot at naghanda ng ointment para sa kanyang paa. At nang makita na may malay na ang lobo inalok ito ni Keda ng isang tubig at nagawang makalapit sa hayop na hindi pa rin kumbinsado na ang lalaki ay gusto siyang tulungan at dahil walang iba kundi bulate lang ang makakain. Ibinahagi ng lalaki ang kanyang pagkain sa loob at sa sumunod na umaga ay nagawang manghuli ng isang kuneho at matapos na kainin ang laman ng hayop ibinigay ni Keda ang buto sa lobo at kalaunan nagawa nitong makuha ang tiwala ng hayop. At sa gabi habang pinagmamasdan ng bituin na pagtanto ng batang lalaki na ang kanyang paa ay gumaling at nagpas siyang maglakbay sa susunod na umaga upang makabalik sa kanyang tribo. At matapos na magtipon ng mga gamit at sandata nagpaalam si Keda sa lobo at hiniling nito na bumalik na sa kanyang mga kasama dahil ang sugat nito ay gumaling na rin. Gayunpaman tumanggi ang hayop na iwanan siya at nagpas siyang sumama sa kanya at dahil napansin nito na siya ay sinusundan sinubukan ni Keda na takutin ang nilalang upang makabalik ito sa kanyang pamilya gayunpaman kahit ano pa ang gawin nito patuloy pa rin siyang sinusundan ng lobo. At pagkatapos ng ilang araw ang dalawa ay nakasalubong ang dalawang baboy ramo at inakit ng lobo ang isa sa mga ito patungo sa lalaki ngunit hindi magawa ni Keda na tapusin ito. At sa kabila nito patuloy pa rin ang pagsunod sa kanya ng lobo at mas naging kumpiyansa ito na lapitan ang batang lalaki. At hanggang sa makalabas sila sa kuweba ngunit sa mga panahon na ito sila ay natutulog na ng magkatabi. At sa sumunod na umaga pareho silang nagtulungan upang muling maghanap ng pagkain at sa pagkakataon na ito sila ay nagtagumpay sa kanilang misyon.
At isang araw matapos na magising ang dalawang magkaibigan ay nakatawid sa isang malaking ilog at nagpasyang huminto upang maligo bago magpatuloy sa kanilang paglalakbay. At sa mga oras na ito masaya silang magkasama at nagkaroon ng pagkakataon na pagtibayin ang kanilang pagsasama. At sa panahon na yun tinanggap ni Keda ang lobo bilang kanyang kasama at nagpasya na bigyan ito ng pangalan at mula sa araw na yun tinawag niya itong Alpha at ang dalawa ay hindi mapaghiwalay. At sa paglipas ng panahon ang dalawa may kakayahang manghuli ng mas malaking biktima at magkasama mas napabuti nila ang kanilang kasanayan. At sa isang gabi habang kumakain sila sa tabi ng apoy isang grupo ng mga lobo ang dumating at naghanda si Keda na umatake gayunpaman nang makita nitong kasama ng isang lobo ang lalaki sumuko ang pinuno sa pag-atake at nagpasyang umalis. At nang napagtanto nito na ito ang pamilya ni Alpha hinikayat ni Keda ang kanyang kaibigan na sumama sa kanila at sa mga puntong ito ang dalawa ay naghiwalay at napagtanto ni Keda na kailangan niya magpatuloy ng mag-isa. At makalipas ang ilang araw dumating ang taglamig at tinakpan ang buong daanan. At ang pinakakinakatakutan ni Keda ay hindi nito mahahanap ang kanyang daan pauwi at umiiyak ito tuwing gabi sa pag-iisip na hindi na nito makikita ang kanyang mga magulang. At sa panahon ng kanyang paglalakbay hinarap ng batang lalaki ang hindi mabilang na blizzard at sa isang araw muli nitong nakita si Alpha sa daan. At dahil nasabik sa kaibigan tumakbo si Keda sa isang nagyayelong lawa upang puntahan ito at nauwi ito sa pagkakahulog niya sa tubig. At nang napagtanto nito na nalulunod ang batang lalaki nagmadali ang lobo upang tulungan siya at tinulungan si Keda na gumawa ng butas sa nagyayelong ibabaw upang makatakas. Pareho silang nasa gitna ng bagyo at ang batang lalaki ay nanginginig sa lamig at mabilis itong gumawa ng apoy at hinubad ang kanyang basang damit upang painitin. At upang panatilihin tumaas ang temperatura ng kanyang katawan humiga si Alpha sa tabi ng kanyang kaibigan at ginamit ang kanyang katawan upang painitin siya. At sa mga sandaling yun nagpa siya ang lobo na iwanan ang kanyang pack upang samahan si Keda at ang batang lalaki ay napanatag nang makita nito ang ilang bakas ng paa sa yelo. At mula sa hindi kalayuan nakita nito ang isang tao na nakaupo sa isang kubo at tumakbo ito upang humiling ng tulong. Gayunpaman habang papalapit ito napagtanto ng batang lalaki na ang lalaki ay pumanaw na at naghanap ng pagkain sa kanyang kubo at sa kasamaang palad walang mahanap si Keda na kahit ano at nagsimulang umubo ng dugo. At dahil sa labis na pagkagutom at nilalamig kailangan niyang harapin ang isang sakit na nakakaapekto sa kanyang baga at kahit sa kanyang sitwasyon naasahan ng batang lalaki ang suporta ni Alpha na tumabi sa kanya sa kabila ng lahat ng paghihirap. At bago umalis kinuha ni Keda ang palaso at pana na nakita nito sa kubo at nagpasalamat sa pumanaw na lalaki para sa kanyang kontribusyon. At sa kaparehong araw hinarap ng dalawa ang pinakamalaking bagyo ng yelo na nakita nila habang hinahabol ng isang grupo ng mga gutom na hyenas. At dahil walang ibang pagpipilian kailangan nilang tumakbo sa blizzard at magtago sa loob ng isang kuweba. Gayunpaman sa kanyang gulat sa halip na sundan sila tumakbo ang mga hayop sa kabilang direksyon at napagtanto ni Keda na may mas delikadong paparating. Mabilis na kinuha ng lalaki ang kanyang palaso at naghandang umatake nang biglang lumitaw ang isang panther at umatake sa kanya at upang protektahan ang kanyang kaibigan tumalon si Alpha sa harap ng panther at sa kabila ng pagiging mas maliit ay lumaban pa rin ito. At nang makita nito ang lobo na itinataya ang kanyang buhay upang iligtas siya inihanda ni Keda ang kanyang sarili at nagawang itira ang palaso sa hayop at sa mga puntong yun namatay ang panther at nagawa ni Alpha na makaligtas gayunpaman ang lobo ay labis na nasugatan at halos hindi na makatayo. At sa gabing yun habang inaalagaan ang sugat ng lobo nagpasalamat si Keda sa pagligtas nito sa kanyang buhay at nangako na hindi niya ito iiwan. At pagkatapos na gumaling si Alpha parehong nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay nakahinga si Keda nang maluwag nang makita nito ang isa pang tore ng bato. Dahil nagpapaliwanag ito na siya ay nasa tamang landas habang siya ay tumatawid sa yelo lumalala ang kanyang kalusugan at nagiiwan ng mga dugo sa daanan. Madalas din itong iniisip na hindi siya makakauwi at nang bumagsak ito nasa likod niya si Alpha upang palakasin ang loob niya. At isang gabi nakakita ito ng isang magandang aurora borealis na karamdam ng pagkasigla si Keda at kinuha ito bilang sinyales na makakabalik siya. At matapos ng mahabang paglalakad si Alpha ay labis na hamina at hindi na kaya magpatuloy kaya may dalawang pagpipilian ang lalaki kung tatalikuran ito o buhatin ang lobo at patagalin ang kanyang paglalakbay. At sa mga puntong yon nagkaroon ng pagkakataon si Keda na tuparin ang kanyang pangako na hindi iiwan ang kanyang kaibigan at kahit wala ng lakas binuhat nito si Alpha. At sa mga oras na hindi na kaya ng kanyang katawan humiga si Keda upang magpahinga at hindi lumayo sa tabi ng kanyang kaibigan.
At habang nakahiga sa nagyayelong lupa na panaginipan ni Keda ang kanyang mga magulang at ang malakas na alaalang ito ay nagbigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy ang paglalakbay. At matapos ang ilang linggo na paglalakbay ang binatang kilala bilang mahina at duwag sa kanyang tribo ay nakabalik kasama ang lobo. At nang lumapit ito sa kampo agad siyang nakilala ng kanyang magulang at hindi makapaniwala na buhay ang kanilang anak mabilis na niyakap ng mag-asawa si Keda. At habang nakatanggap ng suporta sa kanyang magulang sinabi ni Keda na kailangan ni Alpha ng tulong. Bagamat hindi nila maintindihan kung paano naging kaibigan ng kanilang anak ang lobo dinala ni Tao at Ro ang hayop sa kanilang bahay at ang tribong shaman ay tinulungan itong gumaling. At nang makita na buhay si Alpha nabuhayan si Keda at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon ay masaya ito. At sa kanyang gulat na diskobre ng batang lalaki na ang lobo ay isang babae at isinilang ang kanyang unang sanggol. At sa puntong ito kinuha ng shaman ang sanggol at sinabi na mula ngayon sila ay magiging miyembro ng kanilang tribo. At sa paglipas ng panahon ang dalawang mandirigma ay ganap na gumaling mula sa kanilang pinsala at magkasama pareho nilang makikita ang paglaki ng mga tuta. At sa araw na yon ang relasyon sa pagitan ng tao at hayop ay hindi na katulad ng dati at sa halip na bilang magkaaway ang mga lobo ay naging opisyal na miyembro ng tribo. Salamat sa panunood, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.